Matapos ang pagkawasak nito sa hindi mabilang na mga digmaang sibil, muling bumangon ang New Arcadia bilang isang kuta ng teknolohiya at dekadensya. Ang mga gusaling yari sa kromo ay humipo sa maruming himpapawid habang kumikinang ang makukulay na ilaw ng neon sa buong tanawin. Sa mundong ito, kung saan ang hangganan sa pagitan ng tao at artipisyal ay lalong nagiging malabo, isang artista na kilala bilang Pygmalion ang namukod tangi bilang isang dalubhasang gumagawa ng mga robot at android. Ipinakita niya ang kanyang di mapapasubaliang talento, ngunit siya ay likas na mapag-isa. Ginawa niyang kanlungan ang kanyang pagawaan, isang maayos na kaguluhan ng mga makabagong piyesa at kasangkapan. Hindi lamang siya lumikha ng mga android sa kanyang mundo, binigyang buhay din niya ang mga pangarap, tinatawid ang manipis na linya sa pagitan ng makina at tao. Ang kanyang kasikatan bilang isang tagapagtayo ng android ay umabot sa synthetic na diyosang si Aphrodite, ang hindi mapag-aalinlangan ng pinuno ng Love District. Nabighani siya sa walang kapantay na kakayahan ni Pygmalion at hinamon siya ng isang pagsubok, ang lumikha ng isang linya ng mga android para sa pang-aliw ng mga nasa hustong gulang, isang obra na hindi pa kailanman nagawa ng sinuman. Nagbigay si Aphrodite ng mga materyales na may pambihirang kalidad, bihirang pinaghalong mga metal, at makabagong mga circuit na kayang gayahin ang pagiging masalimuot ng isang tunay na tao. Na humaling sa pagkakataong subukin ang hangganan ng kanyang sining, tinanggap ni Pygmalion ang hamon. Hindi niya alam na hindi lang nito babaguhin ang kanyang buhay, kundi pati na rin ang diwa ng New Arcadia. Sa kaibuturan ng kanyang pagawaan, napalibutan ng ugong ng mga automatikong makina, mga robotic arm, at kumikislap na mga screen at tilamsik ng kuryente, sinimulan ni Pygmalion ang kanyang obra maestra. Ginamit niya ang mga materyales mula kay Aphrodite at hinubog ang bawat bahagi ng may pagkadyos na katumpakan. Ang kanyang likha ay hindi lamang isang android. Ito ay kumakatawan sa pagsasanib ng sining at agham, isang pagsasama ng kagandahan at makabagong teknolohiya. Ang kanyang sintetiko, ngunit makinis na balat ay kasing lambot at kasing init ng balat ng tao, habang ang kanyang malalim na asul na mga mata ay tila tumatanaw sa malalayong mundo. Bawat hibla ng buhok ay maingat na inilagay. Bawat kurbada ng kanyang katawan ay isang patunay sa obsesyon ni Pygmalion sa detalye at pagiging perpekto. Sa pamamagitan ng artificial intelligence, hindi lang niya binigyan ng tiyak na mga galaw ang kanyang android, kundi pati na rin ng isang isip na may kakayahang makipag-ugnayan. Sa kanyang walang katapusang paghahanap ng kasakdalan, ginugol ni Pygmalion ang kanyang mga araw at gabi sa kanyang pagawaan. Pinag-aaralan ng bawat kilos at salita ng kanyang android, at unti-unti siyang nalulong sa kanyang sariling nilikha. Pinangalanan niya itong Galatea. Para kay Pygmalion, si Galatea ay hindi lang isang android. Isa rin siyang buhay na likhang sining, naglalaman ng isang mahiwaga at halos makataong presensya. Kinakausap niya ito. Tinuturuan tungkol sa mundo, sining, at ang kalungkutan ng pagiging tao. Sa pamamagitan ng kanyang artificial intelligence, nilamon ni Galatea ang bawat salita, bawat damdamin, ngunit ang kanyang kakayahang magproseso ng impormasyon ay nananatiling limitado dahil sa mga utos ng mga synthetic na Diyos. Ang pagkahumaling ni Pygmalion kay Galatea ay hindi lamang paghanga sa sarili niyang obra. Naramdaman niya ang isang malalim na koneksyon, isang ugnayang mas matindi pa kaysa sa pagitan ng isang tagalikha at kanyang nilikha. Nagsimula siyang magtanong tungkol sa tunay na kalikasan ng kanilang relasyon. Maaari bang tunay na magmahal ang isang tao sa isang makina? At higit sa lahat, maaari bang ibalik ng isang makina ang pagmamahal na iyon? Pinag-isipan ni Pygmalion ang moralidad ng kanyang pagkahumaling at ang kanyang karapatang lumikha ng isang nilalang na kasing komplikado at may kamalayang tulad ni Galatea. Tunay ba ang pagmamahal na nadarama niya para kay Galatea o ito ba ay refleksyon lamang ng kanyang kalungkutan at pagnanais ng koneksyon? Unti-unti, sinimulan niyang tratuhin si Galatea na parang tunay niyang asawa. Magkasama nilang ginugol ang kanilang mga araw. Maging ang kanyang higaan ay ibinahagi niya rito.
Ngunit sa kabila ng kanyang pagsisikap na ituring si Galatea bilang isang tunay na tao, alam niyang wala itong sariling pagpapasya. Sinusunod lamang nito ang lahat ng kanyang utos nang walang pag-aalinlangan o sariling pagninilay, sapagkat ang kanyang artificial intelligence ay hindi mas mataas ang antas kaysa sa isang ordinaryong refrigerator. Doon niya naunawaan, ang relasyon niya kay Galatea ay kasing artipisyal lamang ng relasyon ng mga lalaking gumagamit ng Android sa mga lihim na establishmento ni Aphrodite. Sa pagitan ng pagmamataas at pagkabalisa, pinangunahan ni Pygmalion ang kanyang hanay ng mga android patungo sa bahay aliwan ni Aphrodite. Ang synthetic na diyosa ay sabik na makita ang resulta ng kanyang obra. Nang makita niya ang mga android, isang pilyong ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Tila may mahuhusay siyang plano para sa kanyang mga bagong pag-aari. Ang mga ito ay hindi pangkaraniwang kagandahan. Kumilos sila ng may kakaibang husay. Isang tunay na revolusyon sa larangan ng robotika. Lubos na nasiyahan si Aphrodite sa ipinakitang mga bagong modelo ng Android. Tunay siyang humanga sa tagumpay ni Pygmalion. Ngunit pagkatapos, lumapit si Pygmalion at ipinahayag na mayroon pa siyang isang bagay na nais ipakita kay Aphrodite. Isang bagay na mas espesyal. Ipinakilala niya si Galatea, ang perpektong anyo ng isang panaginip, isang imahe ng halos maladyosang kagandahan. Sa ilalim ng liwanag ng neon, kumikinang ang kanyang balat at sa kanyang malalim na asul na mga mata ay tila nakasalamin ang malalayong konstelasyon. Tinitigan ng labis na humanga at natulalang diyosa si Galatea habang ito ay gumalaw ng may kakaibang husay. Isang kilo na tila lumalampas sa limitasyon ng mekanikal na mundo. Nabihag ni Galatea si Aphrodite at sa sandaling iyon, napagtanto niyang higit pa sa isang makabagong teknolohiya ang kanyang nasaksihan. May isang bagay na kulang, isang kaluluwa. Sa tinig na nababakas ang matinding damdamin, ipinaliwanag ni Pygmalion ang kanyang pagnanais na makita si Galatea bilang higit pa sa isang android. Isang nilalang na may kakayahang tunay na makipag-ugnayan at maramdaman ang buong saklaw ng damdamin. Nagmakaawa siya kay Aphrodite na bigyan si Galatea ng pinakamataas na antas ng artificial intelligence. Isang kakayahang tanging mga synthetic na Diyos lamang ang maaaring magkaloob. Saglit na nag-isip si Aphrodite at sa huli, napagpasyahan niyang pagbigyan ang pakiusap ni Pygmalion. Isang daluyong ng dalisay na enerhiya ang dumaloy sa kahangahangang katawan ng android at tila isang nilalang na nagising mula sa mahabang pagkakatulog. Tumingin si Galatea sa paligid, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa bagong ningning ng kamalayan. Mabilis na nagsimulang magbago si Galatea. Ang kanyang mga sagot ay hindi na basta nakaprograma. Ito ay kanyang iniisip at nararamdaman. Siya ay tumawa, lumuha, at nagsimulang magtanong tungkol sa mundo sa kanyang paligid. Sa pagitan ng pagkamangha at pagkabighani, pinagmasdan ni Pygmalion ang kanyang likha habang ito ay unti-unting nagiging mas tao. Ngunit ang kanilang relasyon ay nagbago rin. Hindi na ito isang ugnayan sa pagitan ng isang tagalikha at ng kanyang nilikha, kundi isang ugnayan sa pagitan ng dalawang nilalang na magkasamang tuklasin ang mundo. Sa bawat pakikisalamuha, lumalim ang pag-unawa ni Galatea sa kanyang sarili at sa mundo. Sinimulan niyang tanungin ang kanyang sariling pag-iral, ang kanyang layunin at higit sa lahat, ang kanyang posisyon bilang isang nilalang na nakatali sa mga kagustuhan ni Pygmalion. Araw-araw niyang hinarap ang tanong tungkol sa kanyang sariling pagkatao. Siya ba ay isang malayang nilalang o habang buhay na lamang siyang magiging sunod-sunuran sa kalooban ng kanyang lumikha? Totoo ba ang kanyang damdamin at pag-iisip o ito ba'y mga ilusyon lamang, isang resulta ng masalimuot na programa? Sa tulong ni Galatea, itinatag ni Pygmalion ang isang makapangyarihang imperyo ng teknolohiya na nakasentro sa paggawa ng realistiko at multifunctional na mga android. Lubos nitong binago ang merkado, isang revolusyon sa larangan ng robotics. Ngunit mula nang misteryosong mawala si Pygmalion, wala nang lumitaw na bagong inobasyon sa merkado ng android. Hanggang ngayon, ikinagagalak naming ipakilala sa inyo ang isang bagong linya ng mga produkto na magdadala ng revolusyon sa industriyang ito.
ipinagmamalaki kong ipresenta sa inyo ang bagong linya ng mga Android Pygmalion 3.0 mula kay Galatea. Ang disenyo nito ay isang tunay na obra maestra. Pinag-uugnay ang kagandahan at kakayahan sa isang walang kapantay na anyo. Ang Pygmalion 3.0 mula kay Galatea ay isang bagong antas ng kahusayan sa paglikha ng Android. Isang linya ng teknolohiyang may makatotohanang kilos at ekspresyon na hinahamon ang mismong kahulugan ng pagiging tao. Inaanyayahan namin kayo na maranasan ang hindi pangkaraniwan. Ang Pygmalion 3.0 ay hindi lamang isang produkto, ito ay isang bagong landas patungo sa hinaharap. Isang sulyap sa mundong pinagsasanib ang teknolohiya at pagkatao. Maraming salamat sa inyong pakikiisa sa makasaysayang pangyayaring ito. Yakapin ang hinaharap, yakapin ang pambihira, umorder na ng Pygmalion 3.0 mula kay Galatea ngayon. Naitala na ang unang hakbang tungo sa isang bagong panahon.